Introduce our speaker for our baccalaureate service. May I call on Pastor Reynaldo Arcangel, and to be followed by the message of our speaker, Pastor Bonifacio Arguelles. Hello. Kailan ba mag-mic? Ayan. Pero okay lang dito. Good afternoon po sa ating lahat. At alam niyo po, pag sa pag-aaral dito sa IGBI, kapag ikaw yung speaker, parang gusto mo pang kumanta ng kumanta yung special number. No? Lagi ka magsabi, more, more. Yan. Ako naman, hindi naman ako ang speaker. Pero gusto ko pang more ba? Mag-shout pa ako ng more. But I have given the privilege to introduce our speaker, and it is an honor for me para ipakilala po siya. At narinig naman na natin ang kanyang pangalan. Alam na rin natin maaari ang ilan sa kanyang buhay na bilang pastor. But ang atin pong speaker ngayon, bigyan lang ako ng kaunti, hindi ko na rin ito patagalin. A father of one wife, according to our Bible. Yan. At sinusunod ng kanyang mga anak. Husband of one wife. A father of one wife. Husband of father kasi nakalagay dito. So he's a father. Anyway, siya din po ay teacher sa secular at ganoon din po dito sa ating IGBI Bataan Campus na nagtuturo po ng soteriology at eschatology. So alam naman po natin na itong mga subjects na ito ay masiselan. At pili lamang ang ating mga guro na maaaring magturo ng mga subjects na ito. So sa ganito pa lang makita natin na hindi ordinaryo ang ating speaker. Ibig sabihin, medyo may edad na ito. Nakita ba tayo dyan, Pastor? Sorry, Pastor. Bagay, wala naman siya dito para batukan tayo, no? Pero, yan. Kung nasaan ka, Pastor, mamaya, hindi ka man namin kasama, pero marinig ka namin. No? So, siya din po ay pastor sa Golden Shower. At ang church na po yon ay napuntahan ko rin po. So, isa ako sa mga naging young people niya. So, masabi ko na ang atin pong speaker ngayon ay isa sa mga maaaring mag-expound ng atin pong tema sa graduation na ito. At ganoon din po siya ay mentor. Marami na rin po siyang na-mentor at isa na rin po ang inyong lingkod doon. Kaya po, hindi ko na patagalin, i-welcome po natin Pastor Bonifacio Arguelles. Manda ka, Pastor Ronnie. Pupuntahan kita dyan. Magandang hapon. Happy 6th commencement exercises para sa ating very own Bible School sa Bataan. Pasensya na, nagbibinata lang ako, no? Medyo may sipon ubo, pero okay naman yung aking panlasa at pangamoy. Walang problema. Yan. Congratulations to Pastor Bainol Tumakas, Pastor Ricky Bautista, and Pastor Paulo Anya Lucas. Mga subok sa mahihirap na trainings, no? Yan. So, ito yung tatlong produkto ng ating Bible School. At pwede natin silang tawaging mga new normal graduates. Hindi mga abnormal, new normal graduates. Napaka-historic ng celebration ng ating graduation sa araw na ito. Historic in the sense na ito yung mga panahon na nakikipaglaban tayo una sa lahat sa COVID-19. Mahirap. Pangalawa, yung hot dispute of our territorial claim sa
West Philippine Sea. Pinag-aawayan ngayon yan, no? At ang pangatlo, yung ongoing armed conflict between Israel and Hamas. So, madali ninyong maalala tong pagkakataon na to. And maybe, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ang ating tema ay mayroong word na adversity. Kasi kinukonsider natin ang COVID-19 pandemic as an adversity. Pero we as Christians, tinuturing natin ang adversity as opportunity. Yan. Our text, ang ating pong text ay makikita natin sa, di ba ako mag-present? Kasi pwede ba ako yan nga. Kaya ba? Yan. So our theme for this occasion is completing the charge despite of adversity. It is taken from Acts chapter 24, verse 20. At dinagdagan ko ito ng 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. It says, "However, consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord has given me, the task of testifying the good news of God's grace. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word, be instant of season, out of season, reprove, rebuke, exhorts with all long-suffering and doctrine." That is 2 Timothy chapter 4, verses 1 and 2. Bago natin magbulay-bulayan ito, manalangin tayo. Ama namin Diyos, thank you po sa napakagandang oportunidad. Thank you sa another milestone na ibinigay mo, Panginoon, sa aming Bible School. Thank you sa aming mga graduates na ibinigay mo sa amin sa taong ito. Thank you for the opportunity where we can share challenge from your word, Panginoon. Sana maging puwersa ito sa bawat isa sa aming graduates. Babaonin nila ito, maging kalakasan nila ito, Panginoon. This is our prayer and thanksgiving. In Jesus' name, amen. Kung mayroong isang mahalagang word na gusto kong ibahagi sa araw na ito ay ang word na charge. To charge, no? Sa dictionary, charge is simply meant to lay on or impose a task. Pagbigay ng responsibilidad. Ito yung ating makita sa 2 Timothy chapter 2 chapter 4 verses 1 and 2. Sa mga komentaris, itong task na pinag-uusapan sa 2 Timothy chapter 2, tinuturing itong sacred and solemn charge. Sacred, banal, no? At napakataimtim na gawain. Ito yung description ng mga commentators sa online. So kung solemn charge ito, ay hindi ito basta-bastang charge.
o gawain o responsibilidad na matapos mong umpisahan, pinagpatuloy ng mababang panahon, maiksing panahon, kung ikaw ay nahirapan, ay basta-basta mo na lang iwanan. Hindi ganun ka baba ang halaga ng charge na to. Kundi napakataas ang halaga nito, ang bigat nito, no? In fact, si Apostle Paul sa kanyang mga experiences at sa kanyang mga libro, no? Pinagmalaki niya ang kanyang mahirap na karanasan sa pag-implement, sa pagganap ng kanyang tungkulin o responsibilidad na tinanggap niya sa Panginoon, no? Nandiyan yung naghirap siya, nalagay sa alanganin ng buhay niya, at higit sa lahat, naging prisoner siya. At yung paging prisoner niya, pinagmalaki niya yan. Dahil produkto yan ng kanyang pagganap sa napakahalagang responsibilidad na kanyang tinanggap sa Panginoon. And the charge is preaching the word sa 2 Timothy chapter 4 verses 1 and 2 and Acts chapter 24 verse 20, testify the gospel of the grace of God. Ganon kahalaga. Bakit? Napakahalaga para kay Apostle Paul ang magandang balita sa kaligtasan. Dahil naglalaman yan ng pagmamahal ng Diyos, ng pagmamahal ng ating Panginoon na humantong doon sa pag-alay ng kanyang buhay doon sa cross sa Kalbaryo. Ang word na charge, verb, no? Ay galing yan sa Greek word na diamartyromai. Diamartyromai. And it has a legal connections and can mean testify under oath in a court of law. So ibig sabihin, ang alam natin na pagka nasa korte ka, no, kung mag-testify ka, so mayroon kang pananagutan sa lahat ng iyong sasabihin. Kaya nga manumpa ka muna, di ba? Sabihin mo na, I testify that I will tell the truth and nothing but the truth, no? Kung magsisinungaling ka, liable ka sa batas. Dito po sa pagtanggap natin ng responsibility katulad ng ating batas sa lupa. Ang preceding statement doon sa verse 1 sa 2 Timothy chapter 4, sinabi doon, I charge thee before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead. So, nung binigay yung charge kay Timothy, nandun siya sa isang situation na tinanggap ito sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating Panginoon. So, ganun din sa ating mga graduates ngayon. Sa pagtanggap mo ng responsibilidad, dapat tatatak sa isipan natin o isipan ninyo na tinanggap nyo yan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating Panginoon. Ang ating judge pagdating ng judgment seat of Christ. Kung nag-yes ka sa Panginoon ngayon at nung katagalan ikaw ay nag-no, pagdating ng judgment seat of Christ, mananagot ka sa harapan ng ating judge, ng ating Panginoong Jesus. There are important elements that will strengthen our grip in completing or accomplishing our charge. Mayroon akong tatlong bagay na gusto kong ibahagi sa inyo sa sa hapong ito. Importante ito sa pagganap ng ating tungkulin bilang mga lingkod ng Diyos. Number 1 dyan is a solemn decision. Ang ating mga graduates, ngayon, alam ko itong
panunumpa nila sa ating commencement exercises ay parang formality na lang to. Ang totoo niyan, matagal na bago itong okasyon na to, nag-yes na sila sa Panginoon. Nakabuo na sila ng desisyon na tanggapin yung responsibilidad in preaching the word, testifying the gospel of the grace of God. Formality na lang to. Pero ang importante sa pag-strengthen nitong ating natanggap na responsibilidad ay nagmula ito sa taimtim na desisyon, a solemn decision, or saying to God a big and unchangeable yes. At yung yes na yan, ay totoong yes yan. Na kahit anong mangyari sa buhay mo, habang ginaganap mo yung tungkulin, ay hindi ito magbabago or hindi ito maging no sa panahon na nahihirapan ka. Yun ang ibig sabihin ng solemn decision. Yan. Kung basahin mo ang Philippians chapter 3, 4 to 7, dinescribe ni Apostle Paul, no? Clearly, how he came up successfully with a meaningful decision na mag-serve sa Panginoon. Ang number one diyang elements dyan is he considered present privileges as loss and garbage. Kaya naman hindi siya nahirapan na tanggapin yung responsibilidad ang pag-preach ng gospel. Bakit? Yung tagline niyang sa panahon niya, yung mga privileges, yung in-enjoy niya na secular career na napakaganda, ay inisip niya yan as loss or a garbage. Sa madaling sabi, walang halaga. Ang sabi niya rito sa verse 4, though I myself have reasons for such confidence, if someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee. Yan. Ito yung mga privileges. Pharisee, Hebrew, or circumcised, no? Napakalalaking privileges yan sa kanyang panahon. Yan. But sa verse 7, ito yung kanyang realization. But whatever were gains to me, sabi niya, kung ano man yung mga secular attainments na meron siya, no? I now consider loss for the sake of Christ. Yan. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ. Kung mayroon kang ganitong realization, graduates, no? Inisip mo yung mga future academic or future secular careers mo, kung inisip mo yan as garbage, kinonsider mo yan as garbage, hindi mahirap para sa'yo ang gawin ang desisyon na mag-serve sa Panginoon sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. Walang kahirap-hirap. Si Apostle Paul talagang tawag dyan? 90 degrees. 90 degrees ba yung kanyang turnaround? Napaka-sharp yung turnaround niya. Bakit? Walang kahirap-hirap. Why? He considered privileges on this earth as loss or garbage. Yan. Foreseen difficulties. Sinasabi nila na mahirap daw magdesisyon kung mayroon kang nakikitang magandang mga oportunidad, no? Na i-enjoy mo dito sa lupa. Kung mahirap yan,
mas mahirap yung mayroon kang foreseen difficulties, no? Sa pagmiministeryo mo dito sa sa ating mundo. Kung tingnan mo yung buhay ni Apostle Paul, talagang ganun kahirap ang kanyang pinagdaanan, no? Una sa lahat, he suffered persecutions, sufferings. Tapos, nabilanggo pa siya. So, gaano kahirap ang mabilanggo? Sobrang napakahirap. Pero alam mo, yung pagkabilanggo niya, dahil sa ginawa niyang desisyon, hindi niya ito ikinahiya, hindi niya ito itinuring na hirap, kundi ipinagmalaki pa niya. No? Ipinagmalaki niya na siya ay prisoner of Christ. Yan. Ganon siya mag-isip. No? Ganon siya mag-isip. At ang pinakamahirap na kanyang pinagdaanan, yung mamatay siya na martir. So napakahirap, no? Naalala ko rito si Pastor Mil, no? Kinuwento siya ni Pastor Gerson Bermejo. Ang sabi niya, nung in-interview daw si Pastor Mel, paano kung mahirapan ka doon sa mission field mo? Sabi niya, kasama ko naman si Kristo eh. Bakit ako matakot? Bakit ako makaramdam ng hirap? Paano kung dumating sa punto na patayin ka? Kasi nga yung pupuntahan niyang lugar ay communist nation, no? Kung sabi niya, kung masaya ako na kasama kay Kristo, o if Christ is with me in all my endeavors, masaya din siya na sumama na kay Kristo, no? That means hindi lang sa hirap kundi kahit sa kamatayan. Ganon ka ganda yung testimony ni Pastor Mel. At nakuha niya yan doon sa testimony ni Apostle Paul. Dito po sa 2 Corinthians chapter 4:17. Ganito ikinukonsider ni Apostle Paul nung siya ay gumawa ng desisyon concerning foreseen difficulties. Sa chapter 4 verse 17, sinabi niyan, for our light affliction. Yan. Yung mga sufferings, yung mga hirap, no? Na nakikita niya in the future. Tinuturing lang niya yan na magaan. Ang mga kabataan daw ngayon, pagka inutusan mo sa church na maghugas, hirap na, para bang napakahirap na yung ginawa nila, no? Yan, iba na daw yung pakiramdam ng kabataan ngayon. Pero kung titimbangin mo yung bigat na pinagdaanan ni Apostle, sobrang napakahirap. Pero para sa kanya, he consider it as light affliction. Not only light affliction, but it is momentary. Pansamantala lang. Kung mag-suffer ka ng 50 years, what is 50 years compared to eternity? No? So kung yung ganyan yung perspective mo, walang kahirap-hirap mag-decide para tanggapin yung charge ng Panginoon para sa iyo. At ang maganda pa rito, sinabi niya sa verse 17, yung light affliction, which is for a moment, worketh for us more exceeding and eternal weight of glory. Alam ko, yung ating mga missionaries na nandito ngayon, ganon sila mag-isip. Ganon nila kinukonsider yung hirap na kanilang pagdadaanan sa mission field. Kung mayroon mang mga hirap, he considered them as light. Kung talaga mabigat yan, they consider it as momentary. At kung medyo mahirap pa para sa kanila, ito yung pinakamagandang perspective. Consider them as one that worketh for them as exceeding eternal weight of glory. Na itong mga bagay na to ay nagtatrabaho para sa kanila sa panahong ito, para sa eternity. Kaya nga sabi ng
ng common quotation ng ating Grace Harvester, no? Matagal ng panahon. Sabi doon, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. At sa Romans chapter 8 verse 18, sinabi dito, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is going to be revealed in us. So, ganon katindi mag-isip si Apostle Paul. At mga graduates, ganito rin dapat kayo mag-isip. Sa pagtanggap ng responsibilidad sa pangangaral ng Ebanghelyo, dapat yung foreseen difficulties nyo ay katulad ni Apostle Paul, ganon din ninyo ito iisipin. It is light, momentary, and it is working far more exceeding an eternal weight of glory. Yan. Ito pa yung pinakamatindi, no? Kay Apostle Paul. However, I consider my life worth nothing to me. Isipin mo yan. Kung mayroon kang ganyang kaisipan, maging madali o hindi mahirap sa'yo ang pag-isip o ang paggawa ng desisyon na gawin ang responsibilidad na inatang ng Panginoon sa atin. Pangalawang element, unwavering commitment or continuing in a strong and steady manner. Unwavering commitment, no? Yan. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable. Yan. Be ye steadfast and movable. Sa psychology, inillustrate itong word na commitment sa base sa intimate connection with a mother and a baby. No? Sabi nila, ang commitment daw ay parang ugnayan ng bata at ng nanay. Gaano ba kahalaga ang ugnayan ng nanay at ng bata? Yan. Wala daw katumbas ang pagmamahal ng ina. Kaya nga, sa panahon na nakarelate si Pastor Vincent dito, pero ewan ko lang kay Pastor James, ha? Di ko sure. Saka kay Agape. Yan. Di ba sa pag ang bata umiyak, ang nanay talagang aligaga. Talagang anuman ang kanyang ginagawa, gaano man ito kahalaga, gaano kaimportante ito, iiwanan talaga niya yan. Kahit pa kumakain siya ng masarap na pagkain, iiwanan niya yan. Bakit? Mayroong special connection ang bata at ang nanay na hindi na natin kayang ipaliwanag. Na kahit na hating gabi, puyat na puyat ka, pagka umiyak ang bata, talagang gigising ka para padidein yung bata. At kung nakita ng nanay na panatag ang bata at medyo may ngiti na nakikita sa mukha ng bata, hindi may paliwanag na kaligayahan ang maramdaman ng isang nanay. Ganun po ipaniliwanag ng psychology ang salitang commitment. Yung intimate attachment ng mother sa kanyang anak at saka yung commitment na bigyang kasiyahan ang bata. Ganito po sa ministry. Wala naman tayong ninais, bakit ba tayo magpakahirap? Dahil gusto nating mapasaya ang Panginoon. Tama ba? Yun po yung ultimate goal kung bakit tinanggap natin itong ministry. Hindi natin gustong pasayahin lang yung ating director, yung ating mga faculty members, mga pastors, yung mga nagpadala sa atin. Hindi yan. Most importantly, ang Panginoon ang gusto nating mapasaya. At yun ang ating commitment. How commitment defined operationally? Sa
Metro Manila, no, ang ating mga pioneering pastors. Sabi nga nila ang ating mga ninuno. Kung gusto mong maintindihan kung gaano ka linaw ang kahulugan ng commitment sa buhay ng mga taong ito, tingnan mo sila at ang kanilang nagawa sa ministry sa Metro Manila. Kay Pastor Improso, kay Pastor Bermejo, paano ba nila ginampanan? Wala naman silang sweldo eh. Si Pastor nandito, nag-rent sila sa bahay, doon din sila nag-service. Kung saan yung kinakainan nila, pag minsan doon lang sila natutulog. Hindi komportabling buhay. Samantalang kung tutuusin, pwede naman silang magtrabaho sa secular para kumita ng maayos. Si Pastor Improso, no? Ang hirap ng kanilang buhay kasi wala naman silang financial support. Pero yung commitment nila ay bit-bit nila sa kanilang araw-araw na pamumuhay, no? At ito yung rason kung bakit mayroong CLAG na na-organize dito sa ating lugar. Na mayroong ganitong kalaking gawain na mayroon tayo dito sa ating lugar. Sila at ang kanilang commitment ang nagpapatunay yun. At yun ang ibig sabihin ng commitment. Na kahit anong pagdadaanan mong hirap, no? Matatag ka at mayroon kang paninindigan na sabihin na hindi ko bibitawan yung aking natanggap na responsibility mula sa Panginoon. Kahit anong mangyari. At yun ang ating nakikita sa kanila. At yun ang ating sinasaluduhan sa mga taong ito. Na kung wala ang kanilang commitment, hindi tayo makakarating sa ating kinalalagyan ngayon sa ating ministry. At tamo naman kung paano sila binibless ng Panginoon, di ba? Baka sabihin mo, hirap lang ang mapala mo sa ministry. Hindi. Yung pagpapala ay talagang napakalinaw sa uri ng kanilang buhay sa ating panahon ngayon. O, si Pastor Bermejo, mayroon 2 anak. Babae, lalaki. Blessing yan. Si Pastor Manning, mayroon ding 2 anak. Babae, lalaki. Yan. Kung paano binibless ng Panginoon ang mga anak ni Pastor Bermejo, ganun doon ang paraan kung paano na-bless yung mga anak ni Pastor Improso. Kung ang anak niyang lalaki ay kapitan, kapitan din yung anak ni Pastor Improso. Kung si Eunice ay manager, si Ma'am Jen ay malapit na mag-principal. Ganon binibless. Huwag mong isipin na hirap lang, kundi sa likod ng commitment, mayroong mga blessings na gustong ipadama ang Diyos kung talagang committed ka sa ministry na pinagkatiwala sa iyo. Ang pinakahuli is faithful to the end. Tapat hanggang sa katapusan. Ito yung makikita natin sa 2 Timothy chapter 4, 6-7. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Na hindi lang siya magaling mag-umpisa, kundi faithful siya na ipagpatuloy yung naumpisahan niya. Hindi lang siya faithful na ipagpatuloy yung naumpisahan niya, kundi kahit anong mangyari, willing siyang tapusin ito. Ganon din dapat tayo mag-isip kung ministry ang pag-uusapan. Alam mo, palaisipan pa rin sa akin hanggang ngayon kung bakit ilang taon na nag-exist ang ating Bible schools, no? IGBI Usamins, IGBI Davao, IGBI Isabela, Bataan, mayroon pa sa Negros. Sa tinatagal-tagal na pag-exist ng mga Bible school na to, magtataka ka kung bakit
kulang pa rin tayo sa mga workers. Anong mali? Anong meron? Hindi ko pa talaga lubos na maisip. Kami sa batch namin, nasa 20 kaming graduate. Nasaan na sila? Kung may ano lang, kung may master na lang sa sa theology, sa Bible school, sa Bagak, mag-aral sana ako tapos gawin kong research itong ano na to, itong issue na to. Bakit? Bakit magpakahirap ang isang estudyante for 4 years pagkatapos ayaw namang magpastor? Ano gusto palabasin? Bakit parang kalahati lang sa lahat ng mga graduate? May kalahati ba? Ay, tama ba yung statistiko? Ang ngayon ay nag-serve as pastor at kalahati wala. Baka dahil sa sinasabi nila na mahirap maging pastor sa TCM dahil walang support. Patay tayo dyan. Baka tama yung kuro-kuro na mahina talaga tayo sa financial management. Yan. Pero hindi issue yan, Kapusol Paul. At sa ating mga ninuno dito sa Metro Manila, hindi issue yan para magpatuloy, no? Ang gusto ng Diyos, may mga workers yan na willing mag-start. At hindi lang willing mag-start, willing magpatuloy, no? Willing to continue steadfastly in the ministry. And not only that, willing to finish the church. Yung talaga yon. Kahit anong mangyari, talagang tatapusin ang dapat tatapusin at walang iiwanan. So mayroong mga character traits na nagmumula dito sa pagiging faithful. Una, faithful worker is willing to do hard works. Yun lang, no? Ang mga pastor kasi, masarap kasi maging pastor kasi bibo, masaya, no? Pero pagka makaramdam na ng hirap, wala na, back off na, back out na, no? Yan. Pero sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, graduate, sabi niya, "Thou therefore endure hardness." Kailangan willing ka na magtrabaho ng mahihirap na trabaho as a worker of God. Subok na yan kay Pastor Vincent. At gusto pa talaga niya subukan yung mataas pa na level ng kahirapan sa kanyang mission work. Pag-pray natin yan. Pangalawa is, faithful worker is willing to sacrifice and to be a sacrifice. Hindi lang magsakripisyo, kundi maging sakripisyo. No? Talagang, alam natin ang word na sacrifice, di ba? Sa Old Testament, yung mga hayop, tupa, na isacrifice doon sa altar ng Panginoon, ay hindi na talaga siya mabubuhay. Pag maging alay ang isang animal, talagang ang katapusan niya doon sa altar ay yung susunugin siya at ang kanyang amoy ang kalulugdan ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 12 verse 1, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you offer your body as living sacrifice." Salamat tayo. Dahil i-offer tayo as living sacrifice, hindi talagang kakatayin tayo doon sa hindi tayo kakatayin doon sa altar ng Panginoon. Bakit? Kailangan ng Diyos ang mga buhay na handog. Kailangan ng Diyos ang mga missionary, katulad ni Pastor James, ni Pastor Den Padayhag, ni Pastor Vincent. At kailangan ng Diyos ang ating mga bagong graduates na maging bahagi ng ating ministry. Dahil sabi ng ating Panginoon, "The fields are white and ready to be harvested, but the laborers are few." Kukunti lang.
Dito sa secular, magtaka ka, baha ang mga graduates. Kahit walang trabaho na mapuntahan, talagang gusto pa rin mag-aral at makagraduate. Dito sa ministry, ang lawak ng field na pwedeng puntahan. Pero kunti lang yung gustong mag-aral sa Bible School para mag-work as pastor. And praise the Lord, sa araw na ito, mayroon tayong 3 committed at faithful trainees of our Bible School na nakatapos. Malaking ngiti yan sa ating Panginoon. Ang sabihin mo ngayon sa mga oras na to, una sa lahat, nakapag-desisyon ka na mag-yes ka sa Panginoon. And that yes is eternal yes. Hindi magbabago. Pangalawa, hindi lang nakapag-desisyon, kundi committed ka sa ministry na ibibigay ng Panginoon sa iyo. At pangatlo, faithful ka na tapusin lahat ng mga naumpisahan mo. Sabi ng Panginoon sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing, that he that hath begun good works in you will perform it until the day of Jesus Christ. Sana pagpalain ng Panginoon ang mga salita niya na ating napakinggan sa hapong ito.